Bukas na po ang inauguration ng nagbabalik White House na si President-elect Donald Trump. Kaugnay niyan, mga kapanayan po natin sa Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez. Magandang umaga po sa inyo, Ambassador. Si Mariz po ito. Live po tayo sa unang balita. Hi, good morning, Mariz. Yes, una po sa lahat, dadalo po ba kayo sa inauguration ni U.S. President Trump? At sino-sino pong mga opisyal na Pinoy ang invited din po? Well, actually, sa totoo lang, ako lang ang imbitado dahil pinanga ng State Department. Officially, ang representative lang ng each country, the diplomatic corps, ang imbitado. No? So, sa loob ng Capitol yon. Pero meron mga ibang mga congressmen na nandito ngayon, inimbita sila ng mga kasama nilang, mga congressmen ng US, kagaya ni Deputy Speaker Tony Petalbano nandito, at saka si Deputy Speaker Mendoza nandito rin ngayon, at I think si Congresswoman hindi ko na maalala kung na yung lista, but we have about 4 of our congressmen who have been invited by Congressman Joe Wilson. Alright, inilipat po indoors yung inauguration po ni President-elect Donald Trump. Ito po ba ay dahil lang sa lamig dyan sa lugar ninyo or dahil may security reasons din po? Hindi, sa tingin ko talagang sobrang ang lamig. In fact, nag-i-snow nga ngayon dito sa Washington DC at bukas ang temperature ay something between -7 to -11 degrees Fahrenheit. Medyo talagang magkakasakit ang mga tao dyan. So President Trump was right in really putting his inauguration sa loob ng Capitol. At saka it's also going to be to a certain extent a security risk dahil yung mga security they're going to be out in the open for starting at 5 or 6 in the morning. At pwede rin sila magkasakit at saka obviously yung kanilang trabaho mai-impede dahil sa lamig na yan. I understand 25,000 po ng mga security personnel yung ipakakalat po dyan. May mga nababalitaan po ba kayong mga kilos protesta o riot kontra sa inauguration ni Trump? Well, merong report na magkakaroon daw ng konting rally pero I don't think it's going to be anything major dahil hindi naman concern ng mga security officers dito sa Washington, D.C. Ambassador, tatanungin ko na rin po, no, kumusta po ang mga Pinoy, mga kababayan natin dyan? Marami na po bang umalis dahil sa expected nga na mas maghihigpit si Trump sa mga immigrant? Well, we are not sure whether there are many of those that undocumented na ating mga kababayan have left. Pero yun nga ang advice namin sa kanila, kung talagang wala silang legal path, it's better that they go na muna para makabalik sila dito at some point in time. No? Kasi pag ma-deport ka, talagang hindi ka na makakabalik. But just the same, ang unang talagang ang sinasabi sa amin ng mga authorities ay ang uunahin nila talaga yung mga may criminal record at saka criminal elements na nakapasok dito sa US. At saka yung 1.3 million na process na talagang for deportation. Yan ang mga uunahin na i-deport nila. Pagdating naman po sa issue ng South China Sea, may mga malalaking pagbabago po ba sa mga polisiya ni na outgoing US President Joe Biden at incoming President Trump? I don't think there will be any dahil kung narinig natin yung confirmation hearing ni incoming Secretary of State Marco Rubio, very clear na the United States is going to be very supportive of Taiwan, the Philippines, and other countries in the Indo-Pacific region that's facing the challenges with China. And also we've kausap natin yung mga ibang mga papasok sa national security dito sa Amerika, sila ay ganun din. They also are convinced that kailangan talaga ang Indo-Pacific region must remain free. In other words, supportado nila yung mga countries that are fighting off this domination, this attempt to dominate the South China Sea. In other words, we are still expecting the support of the US sa bagong leadership. Yes, absolutely. I have no doubt about that. Isa naman po sa mga unang issue nga harapin din ni President-elect Trump ay yung TikTok ban. May mga kondisyon po ba siya para ibalik ito fully? Kasi may sinasabi po siya na dapat owned by an American firm, yung parte nitong TikTok. Well, that is already part of the, that was passed already as a law by the US Congress. So they're going to try to push that and save TikTok from being closed down completely here sa US.
So there's a possibility that there could be some negotiations that will ensue during the time itong pagpasok ni President Trump. Matanong ko na rin po, Ambassador, kumusta naman po yung mga kababayan natin sa Los Angeles? Mas marami pa po bang mga naapektuhan sa wildfire? Well, ang sinasabi sa atin ng ating konsulado, medyo meron mga Pilipinong that were affected by the Palisades fire. A total of about 150,000 homes have been destroyed. So marami dyan, I'm sure, Filipino-Americans. But we're still assessing the situation. At ang ating konsulado dyan sa Los Angeles ay are coordinating with the local authorities kung sino man mga Filipinos or most especially mga Filipino workers natin na apektado dyan sa Los Angeles fire. And of course, kaisa niyo po kami sa panalangin para po sa kalagayan ng ating mga kababayan dyan and of course ng iba pang mga Amerikano na naapektuhan po ng wildfire. Maraming salamat po, Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Daves Romualdez. Ingat po. Ikaw rin, thank you. Invalid daw kaya hindi dapat ipatupad ang 6.326 trillion na budget ng gobyerno ngayong 2025 ayon kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Isidro Ungab. Ang basya nila, ang hawak nilang kopya ng BICAM report kung saan may mga blanco raw sa ilang pahina. May unang balita si Jonathan Andal. Matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong December 30 ang lagpas 6.3 trillion peso 2025 national budget, pinuna ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anyay mali sa pambansang budget. Batay sa sinasabi niyang kopya ng BICAM report na hawak niya. Ito yung mga blanco. Hindi mo nagpas ilo with blank. Sinabi niya ito sa special episode ng podcast na Basta Dabawenyo na naka-upload sa YouTube channel ng anak niyang si Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama rito ng dating Pangulo si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City na naging chairman ng House Appropriations Committee sa administrasyon ni Duterte at Benigno Aquino III. Si Ungab daw ang nakapansin sa 13 pahina sa BICAM report ng 2025 budget na may mga blanco o patlang sa halaga ng nakalaang pondo. Gaya raw ng pondo ng National Irrigation Administration o NIA at Philippine Coconut Authority o PCA. Karamihan daw sa mga may blanco nasa pondo ng Department of Agriculture, gaya ng sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, small-scale irrigation projects, at agricultural machines, equipment, and facilities. May blanco rin daw sa unprogrammed appropriations. This is the first time that I saw a bicameral conference committee report na may mga blanco. Na-shock nga ako. Makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check kanya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? Dahil dyan, sabi ni Duterte, walang bisa ang 2025 national budget kaya hindi raw ito dapat ipatupad. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or record the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganon kablangko. That is falsification of law. Perjury or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Kung akong tatanungin, akit na yan dapat sa Supreme Court kasi napirmahan na ng Presidente. Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito. Hiningan na ng reaksyon ng GMA Integrated News ang Malacanang pati ang liderato ng Senado at Kamara para kumpirmahin kung ang kopya na hawak nila Duterte ang ipinasa at pinapirmahan sa Pangulo. Pero wala pa silang tugon.
Matatandaang na-delay ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa national budget dahil kinailangan daw ang mabusising pag-review dito. Sa pinirmahang national budget, vinito o hindi inaprubahan ng Pangulo ang 26 billion sa DPWH at 186 billion sa unprogrammed appropriations dahil hindi raw akma sa mga prioridad na programa ng kanyang administrasyon. Ito ang unang balita. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Samantalang maring itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Isidro Ungab tungkol sa mga umano'y blanco sa 2025 national budget. Ayon kay Bersamin, malisyosong pagkakalat-an niya ito ng fake news, sabay giit na bawat pahina ng 2025 national budget ay binusisi bago pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Makikita raw ang inaprubahang bersyon ng 2025 General Appropriations Act sa website ng Department of Budget and Management at wala raw programa, aktibidad o proyekto na iniwang blanco ang budget. Balik po tayo dito sa Pasay City Public Market. Kaugnay nga po ng pagpapatupad ng Department of Agriculture sa maximum suggested retail price sa mga imported na bigas at inalam nga ho natin doon sa ilang mga nagtitinda rito kung ano ba epekto. Sabi ho nila ay sumusunod sila sa DA, pinapatupad nila ngayon ng 58 pesos per kilo sa imported rice. Pero sabi nga nila, sana daw ho mas mura ang magiging presyo doon sa mga trader o doon sa mga kinukunan nila ng kanilang mga ibebentang bigas. So, kaugnay ho niya, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Department of Agriculture, si Ginoong Arnel de Mesa. Mr. de Mesa, magandang umaga po. Hi Susan, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Mr. de Mesa. Apo. Hi, Susan, Sir, good morning. Kumusta ho ang monitoring ninyo dito sa Metro Manila? Kumusta ho ang monitoring? Kumusta ho yung compliance ng mga nagtitinda ng bigas doon sa MSRP sa mga imported na bigas? Susan, sa ngayon, actually, natutuwa kami kasi halos wala na tayong makita ng presyo na tumataas pa doon sa 60 pesos. Hindi kagaya noong nag-ikot ang DA at DTI last year bago magpasko, marami pa tayong nakikita na 60 pesos pa yung mga premium at special. So ito ay malaking tulong na rin sa ating mga kababayan at inaasahan pa natin in 2 weeks time, yung mga periodic review natin, maibababa pa natin itong MSRP ng mga imported na bigas. Magkano po ang target ng DA na maibaba pa kung ang sinasabi niyo para magkakaroon kayo ng review after 2 weeks at compliance, kung maganda ba ang epekto nito? Kung sakasakali, magkano pa po yung target ninyo na maibaba ang presyo ho? In 2 weeks time, target yan Susan na maibaba sa 55 at after 2 weeks pa ulit, target naman yan maibaba ng 50 hanggang 52 pa. Wow, napakaganda balita ho yan. Pero kausap po namin yung ilang mga vendors dito sa Pasay City Public Market. Yung mga nagbebenta ho ng bigas. Sabi nila, sana daw ay mas mababa yung maging kuha nila. Kasi yung kanina, halimbawa 58, pero ang kuha ho nila sa trader ay parang 57 pesos. So pwede ho ba yan? Posible ba na talagang maging mas mababa pa yung magiging kuha ng mga nagbebenta doon sa mga traders po? Actually, Susan, nung nagkaroon ng competition, yung ginawang profit margin dito sa 58 ay 10 pesos, which normally is 6 to 8 pesos lamang. So, nakipagkonsultasyon na naman ng DA sa ating mga importer traders hinggil dito sa presyuhan ng yung landed cost natin, yung bigay sa mga retailers. At nakita natin na mas mababa na yan. At sa ngayon nga, yung presyo ng December 10 hanggang January 10, lalo pang bumaba yung presyo sa international market ng Thailand at saka Vietnamese rice. So we can expect na talagang mas bababa pa yung presyo ng landed cost at yung bigay sa mga retailers. Apo. Medyo maiba lang ako ng konti, Sir de Mesa. No? May monitoring ba ang DA na tumaas daw ho yung presyo ng karneng baboy sa ilang pamilihan dito sa Metro Manila? Meron daw kayong natatanggap na ganyan report? Yes, Susan. Nitong unang bahagi ng January ay naka-experience tayo ng mga 10 to 20 pesos na increase sa presyo ng karneng baboy. Ito na rin yung dahilan pa rin noong third quarter, fourth quarter na talagang dumami yung sakit ng, kumbaga lumawak pa yung ASF
And at the same time, noong fourth quarter, talagang lumaki yung demand sa karning baboy. At na-experience nga nitong January na talagang merong konting kakapusan ng supply ng baboy. Pero yun naman ay ma-recover din naman agad at inaasahan natin na makabalik uli yung presyo sa mga susunod na linggo. Ito namang itong rekomendasyon po ng National Price Coordinating Council na magdeklara ng food security emergency. Yan, para daw magamit yung nung NFA yung buffer stock, at mapababa pa ng husto yung presyo ng bigas. Sa tingin ho ninyo, Sir Arnel de Mesa, ito ba magiging paborable? Makakatulong ho ba ito sa ating mga magsasaka? Of course, dahil Susan, kapag hindi natin na-release yung stocks ng NFA, mahihirapang makapamili ang NFA ngayong parating na harvest season ng March, April. So yung NFA kasi normally yan ang nagiging reference price ng farm gate price ng palay. So mataas yan hanggang between 17 hanggang 29 pesos. So malaking bagay kung ang ating NFA makapamili sa ating mga magsasaka sa mas magandang presyo para yung mga traders makasunod din. Kailan po kaya magkakaroon ng desisyon ng DA dito sa rekomendasyon na ito, Mr. De Mesa? Ina-expect natin, Susan, na matanggap natin ngayong araw yung rekomendasyon ng National Price Coordinating Council. Pag natanggap yan, ay i-review agad natin hanggang bukas. At nabanggit na rin ang ating kalihim, Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na by Wednesday ay pwede na magkaroon ng action ng ating kagawaran hinggil sa rekomendasyon na ito. Okay. Maraming salamat po, Ginoong Arnel de Mesa, tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Isang magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Susan. Good morning. Kumuha tayo ng update sa nasusunog pa ring cold storage facility sa Barangay Del Monte sa Quezon City. Babalik live si James Agustin. James! Good morning. Pahirapan pa rin yung naging operasyon ngayon ng mga bumbero dahil sa laki ng apoy na nagmumula po dito sa nasusunog na cold storage facility. Dito po yan sa FPJ Avenue sa Barangay Del Monte sa Quezon City. Hanggang sa mga oras na ito, Igan, ay makapal na usok pa rin yung nagmumula mula dito sa nasusunog na establishmento. Nagsimula ang sunog bago mag alas 3 na madaling araw kanina at nakataas pa rin ito sa unang alarma. Mas nadagdagan pa po yung mga fire truck na rumisponde ngayong umaga. May bahagi ng cold storage facility na nabutas na, kabilang dyan yung ilang parte ng bubong at pader. Maigpit na binabantayan yung gasolinahan na nasa gilid nito. Doon din kasi nakapwesto ang ilang fire truck para malapitan makapagbuga ng tubig. Abiso naman sa mga kapuso nating motorista na dumaraan po dito sa FPJ Avenue, lalo na yung tatagos patungo sa Quezon Avenue. Asahan na po yung mabigat na daloy ng trapiko dahil pinapadivert na po yung mga sasakyan dito sa bahagi ng Osmeña Street dahil sa dami po ng mga fire truck na nakahanay ngayon dito sa FPJ Avenue. Samantala, Igan, kumakalap pa tayo ng mga karagdagang detalye mula sa BFP kaugnay doon sa nangyaring sunog dito sa cold storage facility. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, may tinitingnan na bang sanhi ng apoy itong BFP? Igan, kanina bago tayo umeri, nakausap natin yung arson investigator at pahirapan daw kasi talaga yung pagpasok na muna doon sa loob dahil doon sa kapal ng usok at kinakailangan gumamit pa ng mga breathing apparatus. Sa ngayon ay hindi pa nila ma-penetrate mismo at hindi pa masimulan yung investigasyon dahil nagpapatuloy pa rin yung operasyon ay sinasagawa ng mga bombero. Igan. Hindi ba mapanganib sa mga nakapaligid na kababayan natin yung baka may mga chemical na naaamoy, sila nga may breathing apparatus eh? Yes, Igan, kanina nung dumating tayo dito ay talagang makapal yung usok na nagmumula doon mismo sa cold storage facility. Kaya kinakailangan natin magsuot ng N95 mask. Pero ngayon ay wala na naman ganong naamoy mula dyan at wala din naman chemical. Sa kapal ng usok talaga, yun yung nagiging problema maging ng mga motorista na nagdaraan dito sa lugar. Igan. Maraming salamat. Ingat. James Agustin. Pinag-aaralan ng Department of Migrant Workers ang pagpapatupad ng ban sa pagpapadala ng domestic helpers sa Kuwait. Kasunod ito ng pagkamatay ng 2 Pinay roon. Una, si Daphne
nakalaban na naiulat na nawawala at kalaunan ay natagpo ang patay sa bakuran ng bahay ng kanyang amo. Kamakailan nasawirin si Jenny Alvarado dahil umano sa suffocation kasama ang ilan niyang kasamahan sa trabaho. Tinitingnan na kung nagkaroon ng kapabayaan ang amo ni Alvarado. Noong June 2024 lang nang malift ang suspension sa deployment ng mga domestic workers sa Kuwait. Eto na, Kaloy, bago ang dabuhalang pagbabalik sa GMA Prime ng ikalawang season ng Lolong na Bayani ng Bayan, may dance showdown muna ang actors ng series si Ruro Madrid at John Arcilla. Ano to? Bababa. Ang cute! Game na game, ah. Oo, in fairness, so smooth! Yan ang pagkasama ng award-winning actors na sina Ruro at John sa Apatu Dance Challenge. Si Ruro ang bidang si Lolong sa series na habang si John naman ang gaganap na Hulyo. Reunion project ito ng dalawa. Nagkasama kasi sila sa Encantadia in 2016 kung saan gumanap bilang Rama Ibrahim si Ruro at si John naman bilang si Hagorn. Exciting naman kung ano ang plot twist na hatid ni Julio sa Lolong. Apong Ayo, ang aking ngalan. Panibagong kontrabida. Isa pang dapat abangan sa Lolong ang natatanging pagganap ni Sparkle Star at Miss Universe Philippines 2023, Michelle D. bilang si Apong Ayo. Sa kanyang IG, pinasilip ni Michelle ang maladyosa niyang look para sa series. Ano kaya magiging papel niya sa Lahing Atubao at sa journey ni Lolong? Lahat ng yan abangan sa Lolong Bayani ng Bayan, 8 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Mapapanood din yan sa Kapuso live stream at 9:40 p.m. sa GTV. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.